So, magandang araw po muli. Tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial management, financial education. So, babalik tayo dito sa somehow medyo mas kabisado kong topic, ano, yung preparation for retirement, lalong-lalo na sa mga uniform personnel. So, uh, as I mentioned before, no, sa mga kabats ko sa military service, no, mga kabats ko nung 2001 Alpha, we have just celebrated our 25th year, no, nung nakarang buwan. So, most probably, ano, yung mga hindi pa nakapag-retire, sigurado naghahanda na or nag-aantay na lang ng kanilang effectivity ng retirement. So this topic, no, ito ay somehow paulit-ulit ko na lang na sinasabi or sinishare sa inyo, but this will also apply to other uniform personnel, no, nasa mapapulisman or nasa military, BGMP, Bureau of Fire, para pagandaan po natin yung ating retirement. So ito po yung ating inaasam-asam, no? Somehow pagpasok natin sa serbisyo, ito yung ating inaasam na tayo makarating sa retirement, no? Somehow secure yung ating kinabukasan, ating future, na meron tayong tanggapin na pension, and somehow makakatulong sa ating panahon ng ating katandaan. So ito yung ating dapat na isa lang alang, ano, as we prepare. So ang preparation ng retirement, no, ulit-ulit ko, hindi ito yung documentary preparation lang. Ito ay kasama yung psychological, financial, in all aspects, ano. So dapat pinaghahandaan natin ito sa saan point man tayo ng ating career, kung nasa active service pa tayo. Pinaghahandaan na natin kung maaga man, nasa early stage pa lang tayo, nasa 10th year, nasa 15th year, kung anong stage man natin, dapat ginagawa na natin ito, ano? Para hindi tayo caught off guard na andyan na yung 20 years, lubog pa rin tayo sa utang, so hindi pa na tayo nakapaghandaan ng maayos. So ito yung ating dapat na paghandaan, ano? How to prepare financially. So dito muna tayo tutuon, ano? We will focus on the financial aspect ng preparation. So alam naman natin na nakukompute naman yan yung ating amount na ating tatanggapin, ano. If we opt for a lump sum, ano, for 3 years lump sum, na nakukompute natin magkano ba ang ating pag nag-file tayo ng ating retirement, nakikita natin, no, sa ating leave balance, ilang days na ba ang aking makiklaim, no, less dun sa mga ating na-commute na mga leave balances, no. Iba dyan, minamax nila 30 days per year talaga ang kanilang kinocommute. So pag nag-file tayo, nakikita natin sa ating adjutant, nakukuha natin yung ating leave record, nakukwenta natin kung magkano natin. So times natin yun sa ating base sa ating base salary, no? So we can ask assistance sa ating mga DP personnel, sa admin natin, para mag-compute. So dapat alam natin, no, we should understand ano ba yung mga financial benefits na makukuha natin upon our retirement. Kasi doon natin mababasihan kung hanggang kailan ba natin makakasurvive yung 3 years na yon, no, without working, na tayo ay mag-retire, considering kung meron pa tayong mga anak na nag-aaral, o meron pa tayong mga maintenance na gamot, ano, na ating tinitig, o kung may pa tayong mga medical expenses, or meron pa tayong mga bahay na binabayaran. So dapat i-consider natin yan para hindi tayo mahihirapan, no, the 3 years, o yung 3 years na ba yun ay mag-i-standby lang ako, maantay lang ako ng aking pension after 3 years. So we should know, no, should compute na as early as this time, dapat, lalo na pag malapit na yung effectivity ng ating retirement. So titingnan natin, kung consider natin yung mga, of course, yung mga circumstances na pwede tayong may labas ng malaking pera, no, may emergency fund ba tayo na naitabi, no? Paano pag biglang nagkasakit, may aksidente, no? Baka ma-wipe out agad yung ating retirement benefits. Ito yung ating dapat consider, no?
So, we should try to compute that. Dapat kung hangga't maaari lalagyan natin, we should put that into writing, Huwag natin i-compute, calculate lang sa ating isipan. Dapat nakasulat, naka-logbook, naka-journal, no? So, involve natin, maaaring involve natin dapat na. Involve natin ang ating mga asawa, asawa, isang asawa lang. Yung spouse, we should involve them, even our children, kung naiintindihan nila. For them to also be conscious, kung dati medyo hindi sila gaano conscious sa pagbabudget, sa pagtitipid. But this time, you should emphasize, na pag ako'y nag-retire, wala na akong fixed na monthly income na matatanggap kasi in-advance ko na yung aking pension for 3 years. So, ito yung ating pagbabudgetin, So, hindi dapat nating priority muna yung mga bakasyon or yung mga, yung mga sineselebrate na retirement celebration. So, medyo alalay lang tayo sa mga ganung aspeto. So, dapat we should involve our families because definitely they will be also affected, lalo na pagka we're living sa mga housing ng armed forces na dapat tayo ay ibabakit natin as early as medyo 1 year, 6 months before tayo mag-retire para maklear natin yung ating mga obligations. So, kung wala tayong naipundar na bahay sa labas, maaari tayong mag-upa. So, ito yung ating dapat na consider. So, we should also consider yung kung mga bata-bata pa naman tayo, we're still capable na magtrabaho or mag-build ng income. So, ito yung dapat nating i-consider. We should have a second career outside the service. Ito yung dapat din natin, akala natin kasi, kaya nga na tayo nag-retire, gusto natin mag-relax, gusto natin i-enjoy yung buhay, walang stress, walang oras na sinusunod, So, but this time, we should also consider na dapat tuloy-tuloy yung flow, yung cash flow. Kung meron man tayong mga kaya mahalaga, sabi ko parati, we should invest, habang active pa tayo, habang bata pa tayo, we should invest in a way na kung di man tayo, we up to stay at home, kung gusto natin mag-enjoy na lang, gawin yung ating gusto, na kahit hindi tayo mag-generate ng income, we will still have income from our investments. Tuloy-tuloy yung ating cash flow, Panag-abot yung income from our investments, Sabi nga parati, yung mga investments natin, mga share capital contributions sa mga saving loans association, pag nagkaabot-abot sila ng ating pension at ng ating sourcing income, kung may mga business ka pang maliit or ibang mga side hustles na pwedeng source yun, pag nagkaabot-abot na sila, and then they will generate yung sinasabi nilang yung financial freedom na ibig sabihin, magtrabaho ka man, hindi. You have your pension, you have your income generating from dividends na kaya kang buhayin, kaya kang tustusan, And then that will be a good situation para sa mga magre-retire. So, pagandaan natin na maaga, ito dapat natin hindi kinakaligtaan yung ating emergency fund. We should prepare emergency fund as early as this time o kahit saan man kayong yugto ng inyong career, sa active pa kayo, we should prepare an emergency fund. We should have savings na automatic na binabawas na sa atin. At the same time, yung savings na yun could be at the same time investments, parati kong in-advocate yung mga savings and loan association, hindi lang pangungutang yung ating pwedeng pakinabang dyan. We should also invest, So, invest natin para doon sa mga kaklase natin, mga kasamahan natin na palautang, doon tayo kumikita. So, dapat hindi tayo yung palautang lang, pala loan, but we should invest, So, ito yung ating dapat na priority. Then, kaya ulit-ulit ko rin in-emphasize is we should manage our debt, as much possible, as early as possible, dapat na-eliminate natin yung mga utang natin. Lalo na rin mga utang na just for consumption, mangungutang para lang i-celebrate ng birthday, mangungutang para lang
pangbakasyon, no? Dapat ini-eliminate natin as we prepare for our retirement. Dapat manageable, no? Kung di man natin totally ma-eliminate, manageable na siya in a way na hindi siya ganun kalaki na halos ubusin niya lang lahat, ano? Ubusin niya lang lahat yung ating maging retirement benefits. So ito yung masaklap na katotohanan, no? Karamihan sa aking mga kaibigan, mga klase, ano, ang kanilang dahilan bakit ayaw pa nila mag-retire, no? Kahit na busit na sila sa kanilang environment, no? Sa mga situations of this time, because of their financial situation dahil sa pagkalubog sa utang. So ito yung ating dapat na pagtuunan ng pansin, ano? So kung may mga utang pa kayo na malalaki or dapat idadahan na natin, no? Huwag na tayong mag-renew or kailangan nating allocate yung mga bonuses natin. Malapit na namang tatanggap yung mga bonus, yung mga active pa. We should allot something, ano, para mabayaran yung ating mga utang. In such a way, pagdating ng retirement natin, medyo buo yung ating matatanggap at medyo buo rin yung ating hati-hatian, ano, sa mga priorities natin. So para makasurvive sa 3 taon na nakapag-lump-sum tayo, ano, if you're paying sa ating mga mortgages, ano, sa ating mga housing, ano, meron tayong mga loan pa sa Pag-ibig, so dapat dahan-dahan nag-advance na tayo, ano, advance to capital na natin para padating ng ating retirement, kunti na lang ang ating balance, ano. Kung di man natin siya kayang mabayaran lahat, at least kunti na lang ang ating kulang sa ating mga mortgages. So we should be wise in our investments, ano. Ito yung ating parating ini-emphasize, ano. We should invest. Wag tayong, no, minsan kasi nakontento na tayo, meron namang pension may tatanggapin naman tayong pension, but we should not rely on solely on pension. Kasi tell you, ano, my experience as, no, bago pa lang naman ako ng pension, but calculating yung amount ng pension natin is not enough to cover us, ano, lalo na as we grow older, as we so you should embrace yung katandahan. We should consider yung mga sakit na maring nating mararamdaman, ano, mga lalabas na lahat ng mga sakit, ano, the wear and tear ng ating katawan, no. At the same time, as we mature and as we grow older, natural lang magkakasakit tayo. So dapat we should diversify yung ating mga investments. So kaya sinasabi ko, wag nating ibuhos sa isang lugar lang o sa isang negosyo lang. So kaya yung sinasabi ko sa last na topic natin, maraming mga disasters na maaaring mangyari kung inubos natin lahat, ano, yung ating resources sa isang negosyo, sa isang lugar. Paano kung binaha? Paano kung nilindol? Paano kung, all the possibilities na mangyari sa lugar na yon, mawa-wipe out rin yung ating investment. So we should diversify. Kung iba nasa basic loan initiation in the form of share capital or capital contribution, yung iba nasa MP2, no. These investments are somehow, no, protected, and then hindi siya prone sa mga natural disaster, no. Somehow sana protected rin siya sa mga economic collapse or sa inflation. So ito yung ating dapat na consider, no. And then sabi ko kanina, should plan, no, dapat meron tayong somehow na sa isip, ano, after retirement, ano bang gagawin ko. So this is very important na dapat i-consider natin. Should have a purpose, ano, kasi akala natin is retirement is equivalent is just makapag-relax, ano, magawa yung gusto nyo gawin, but siguro okay lang yan sa 2 to 3 months, ano. After that, you will find yourself bored, no, sa bahay lang, walang ginagawa, and sadly it will deteriorate our health, ano, not just physically but also mentally, kasi wala na tayong sense of purpose, wala na tayong
wala gaanong yung structure na nakasanayan natin for 20 plus years, nawala na. So, you go back to your family. So, minsan, ah, hindi tayo sanay na nasa bahay lang or walang ginagawa. It will deteriorate our health, mentally and physically. So, meron tayong dapat na iniisip na bagong career or kasi bagong, mga advocacies na makapagbigay sa atin ng sense of purpose. So, ito yung dapat na i-consider natin. And somehow, isa rin sa pinag-importanting bagay, dapat yung maginagawa natin, it could also earn income, no? Tuloy-tuloy dapat ang cash flow. Ito yung ating na dapat pagtuunan ng pansin. Dapat yung cash flow hindi nag-stagnate, Hindi lang pension ang aasahan natin. Kasi pag pension lang aasahan natin, it will definitely dry up. Ibig sabihin, kukulangin, hindi sapat. Yun ang ibig sabihin, hindi sapat yung pension lang ating aasahan, no? Kasi dadami ang ating pangangailangan. Then we should also secure na kaya sinasabi ko parati, hindi investments yung ating mga anak. Somehow, kung may mga anak tayo, they will have their own families. Hindi natin sila pwedeng asahan kahit na pinaaral natin o pinaaral natin sila sa magandang school. They will have the lives of their own pag nagkaroon na sila ng mga pamilya. So dapat meron tayong pagandaan natin yung ating sarili, yung ating health, no? Consider having insurance. Dapat din natin to ako yung consider as additional expenses. We should have insurance, lalo na sa health, no? Even sa life insurance, dapat meron tayong ganito. Para mga sakit ay dumating, nakahanda tayo, hindi tayo aasa, Hindi lang tayo aasa sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak, kasi wala tayong naitabi ng ganito. So, lastly, we should also consider educating the members of our families. Ito isang malungkot na katotohanan na somehow hindi natin binibigyan ng atensyon yung pag-educate, lalo na sa ating mga anak. Somehow tayo is naranasan natin yung hirap, yung pagtitiis, but in order na ayaw nating maranasan ng mga anak natin, hindi natin in-educate sa kanila yung kahalagahan ng pera, kahalagahan ng pagsisikap. Then, dapat pinaghahandaan natin kung anong gagawin. Paano kung ako nawala na? Paano kung ako pumanaw na? So, kung let's say may mga napundar ka, so dapat you should discuss this. This is not a topic na dapat na ay pangit pag-usapan yung mga ganyang usapin, yung usapin ng kamatayan, usapin ng mga mana, kasi morbid daw. But the practical side is dapat we should discuss this, with our families. Paano kung nawala ko? So paano ninyo alagaan yung pinaghirapan ni nanay, ni tatay, Paano niyo siya palaguin, Kasi pag di natin na-emphasize itong mga bagay na ito, sayang rin lang. O kung may napuntar man tayo, lulustayin lang yan, pagbebenta lang ng mga anak natin. Kasi hindi nila nakita yung kahalagahan, yung value ng mga properties na pwede natin maiwan. And then, paano ba ito gagamitin in a way na somehow makatulong rin sa kanila. Kaya nga tayo naghirap, tayo nga nagpundar para magamit sila later on. Somehow di rin sila maghihirap, and then eventually the next generation will also enjoy yung culture of educating the next generation. Dito dapat na kino-cultivate natin. Ito dapat yung ating binibigyan ng atensyon, Kasi sometimes we pass on values na or mga karakter o yung mga pag-uugali na minsan hindi nakakatulong, Somehow, bakit nga ba ang Pilipinas ay ganito ganyan? Because hindi yung values, yung mga bagay na ipapass on natin sa next generation ay hindi ganun kagandahan. So nagiging cycle lang yung mga bad things na nangyari sa atin kasi hindi natin napuputol yung mga hindi maganda sa na ipapasa sa next generation, So the key is we should start early, Kung hindi pa kayo nag-start nung kayo yung mga private pa, mga airman o mga patrolman, start now,
So, kasi di man natin pwedeng balikan yon yung 5 years, 10 years ago, di natin pwedeng balikan. The good thing is, we can start now, ano? Ayusin natin yung ating finances, huwag na tayong masyadong mangutang, should invest well, ano? Should automatic deduct yung mga ating mga investments. And then, time is our ally. No? Ito yung ating dapat na tandaan na time is our ally. Wag nating saka na lang, no? Saka na lang pagka na-promote ako, saka na lang pagka tumaas ang sahod ko or so on and so forth. So hindi tayo makakumpisa kung ano ng ating mentality. So you should start now. We should prepare kung ano yung stage natin sa buhay ngayon. We should prepare for retirement. Then beyond that, ano, hindi lang sa retirement tayo mag-end, but beyond retirement, ano bang gagawin natin pag tayo nag-retire para tayo magiging productive at tayo masaya pa rin yung ating buhay at tayo retired na, active pa rin tayo sa ating society, no? Hindi na tayo, nagra-rant na lang sa social media, ganito ganyan, ba't di pa dumarating yung ganito ganyan? Kung meron tayong pinagkakalibangan, pinagtutuunan ng pansin, then feel busy in a way na masaya rin tayo, mas meaningful yung buhay retired at saka hindi tayo aasa na lang sa pension or aasa na lang sa mga darating na ayuda. So maraming pong salamat at sana may nakuha po tayong kunting leksyon sa ating kunting sharing sa araw na ito. Maraming pong salamat at God bless us all.